the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva. Praise God! Palakpakan natin ang Panginoon! Hallelujah! Nako, mukhang Paskong-Pasko nga kasi hindi kayo makangiti. Pasko ng sanlibutan kasi hindi makangiti. Pero Pasko ng Kristiyano, ngiting-ngiti. Amen! Mas malakas na palakpak po para sa Diyos na buhay. Glory to God! Amen! Salamat po sa umagang ito. Ito po ay pagkakataon para namnamin natin at damhin natin ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan. Bagamat wala naman po sinabi sa Biblia na December 25 ang Pasko, pero tinitiyak po na may Pasko na ang ibig sabihin ay pagsilang ni Kristo. Hindi na po mapapasubalian yan, hindi na po mabubura yan, dahil natala na ang ilang pangyayari sa Biblia na merong mga bulag na nakakita, pilay na nakalakad, mga nawala sa sarili, nagkaroon ng katinuan, patay na, nabuhay pang muli. Dahil iyon ang misyon ng Kapaskuhan. Amen. Nakalulungkot lamang po, inililigaw tayo. Sino rito nagsabit ng medyas kaninang umaga? Mena pala. Gaya hunong ako nakikita ko kasi nung bata pa ako. So nagsabit ako ng medyas, wala namang alam ang tatay ko doon. Ang istorya pala noon, mga magulang mismo naglalagay ng regalo. Kaya pati mga kabataan, mga bata nung araw naliligaw, akala ang sentro ng Pasko ay si Santa Claus. Mga kapatid, panahon na para malaman ng bawat isa na walang ibang sentro ang Kapaskuhan, hindi para sa mga ninong-ninang, hindi para sa iyo, sa bawat isa, kundi para kay Hesukristo. Amen! Praise God! So ngayon pong umaga, ang ating pag-aaralan, siyempre meron tong kinalaman sa ating Kapaskuhan at alam natin ang dulot ng Kapaskuhan ay kagalakan. Amen! Tingnan mo nga yung katabi mo kung nagagalak. Kahapon po nagkakatawanan kasi nga po parang walang lugar na hindi maraming tao. Sabi nung kausap ko, pumunta ako sa palengke, nahilo ko. Pumunta ako sa mall, nahilo ko. Nasa highway ako, nahihilo ko. Sobrang traffic. San kaya walang tao? Gusto mo ka ako na walang tao? San ba? Sementeryo. Puro patay ang kasama mo. Alam nyo ho, ito yung panahon na tila baga hindi iniinda ang kahirapan. Ano po? Sabi ng mga Pilipino, walang pera, pero puno ang mall, puno ang palengke. May mga rush sa pamimili. Dahil po tayo, hindi lamang ito nakagisnan at ako alam ko na nakararami sa ating kaisipan, ito'y dapat i-celebrate. Amen? At dapat hindi natin ito nire-reschedule. Pero dapat din po, ang buhay natin araw-araw celebrational. Amen. Dapat lagi nating sineselebrate na ang buhay na ito ay ipinahiram ng Panginoon nang siya'y minsang maging bata, nagbinata, namatay sa krus para tayo bigyan ng mapayapa, mabunga, masaya, at matagumpay na buhay. Kaya sabi mo sa katabi mo, let us rejoice. Diba? Diyos ko naman, pumasok nakapangulong baba Diba? Let us rejoice. Our topic for this morning is all about the joy of the whole earth. Palakpakan natin. Title pa lang. The joy of the whole earth. Ang kagalakan ng buong daigdig. Kaya dapat kasama ka sa nagagalak. Amen. Sabi ng Bible sa Book of Psalms 48, great is the Lord and most worthy of praise. In the city of our God is holy mountain. Beautiful in its loftiness, the joy of the whole earth. Everybody say, the joy of the whole earth. Like the heights of Saffron and the Mount Zion and the seat of the great kings. Kaya hindi ho ito pwedeng pasinungalingan na ang tunay na diwa ng Kapaskuhan ay tunay na kagalakan. Sabi sa Book of Luke chapter 2 verse 10, but the angel said to them, don't be afraid. I am here with good news for you, which will bring great joy to all the people. This very day in David's town, your Savior was born, Christ the Lord. The Lord will bless the reading of this passage. Nakausap ng 3 pastol ang isang anghel at ibinalita ang magandang balita. Tayo, gusto natin magandang balita Amen? Pag sinabi mo nga, meron akong good news at bad news, minsan inuuna mo, sige, yun na lang good news muna.
Para at least pag dumating yung bad news, babalikan ko lang yung good news, madali ko ma-recover yung bad news. Whether you like it or not, hindi na mabubura ang kasaysayan ng buhay ni Jesucristo na ito'y nagtala ng great joy to all the people. Ito po yung news, balita, na sinasabi na binigyan ng impact ang buhay ni Jesucristo na isinilang sa sabsaban. Ako, alam nyo, every time na i-meditate ko to, ang hirap sa isang babae, tapos dalaga, first time manganganak, nagkaroon ng signs and symptoms na siya'y buntes. Tapos ito, manganganak sa isang sabsaban. Ay, nakaka-relate ba mga nanay dyan? Naalala ko si Belen. Maganda-ganda pa kapanganakan mo kay Hero. Kay Hero ba? Sa tricycle mo pala pinanganak yan. At least decente pa rin. Ikaw ba, hindi mo naisip na doon sa bahay ng aso, bahay aso mo panganak? Hindi. Ito, sa bahay ng mga hayop, ipinanganak ang ating Panginoong Yesus. Pinahintulot yun ng ama at ginusto ng anak para ipakita na reachable siya. Amen. Kayang abutin dahil siya mismo bumaba para siya'y maabot. Kaya naman ipinakita at nagpamalas na ang ating tagapaglagtas na ito'y may dalang kagalakan. Balikan po natin lagi ang diwa ng Pasko kapag po tayo'y pinalulungkot ng kaaway. Binibigyan tayo ng balisa, binibigyan tayo ng pag-aalala, binibigyan tayo ng takot. Hindi iyan ang disenyo ng kapanganakan ni Jesus. Great joy ang ibig sabihin ng Christmas. Gusto kanyang bigyan ng malaking kagalakan, and Christmas is not myth nor a tradition, not a dream. It is a glorious reality. It is a time of joy. Sa Bethlehem ay pinakita na nandun yung source of joy. Hindi ito isang tradisyon, hindi ito isang panaginip, hindi ito isang kwento lamang. Sabi nga ni Billy Graham, sabi niya, ito ay glorious reality. Everybody say, glorious reality. The birth of Jesus was a cause of great joy. It reveals that being born this way, God's first message to the world was that He wanted to be one with us and that all are welcome in His presence. Alam nyo, ang panggogoyo ng kaaway, ang pandaraya niya, akala natin, yung mga bagay na panandalian lang, yun ang maghuhusto ng kagalakan natin na may puwang sa puso natin. Lahat tayo nilagyan ng puwang. Hindi pwedeng hindi ka kinulangan. Pinahintulot ng Diyos na ikay pagtinimbang, kulang ka. At sa kakulangan yon, masumpungan mo ang great Messiah, the great I am Lord. Sa totoo lang, lagi ko lang itong sinasabi, hindi batayan ng yaman sa mundo ng katibayan ng tatag ng buhay. Tandaan niyo po ito. Hindi yan. Hindi ang kapangyarihan, hindi ang lakas, ang katibayan na bubuhay kang maligaya sa daigdig na ito. Maraming taong ginogoyo ng kaaway, habol ng habol sa posisyon. Sa simbahan man, sa gobyerno, o saan mang mga kumpanya, hinahabol ang posisyon, walang masama po doon. Pero kung ang hinahabol na po natin ay kamatayan, masama na po iyon. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, for I have learned to be content in life. So pagka nakontento ka ba, hindi ka na magiging pagpapala, hindi ka na yayaman? Hindi po. Kailangan malinaw sa isipan po natin na nabubuhay ka sa daigdig na ito para mas i-honor si Lord sa lahat ng pagpapala mo. Let us seek the giver and not the gifts. Marami pong malungkot kasi nag-aabang ng regalo. Ang hirap pa namang magbigay ngayon. Wala nang 50 pesos na bago. Walang 100. Walang 20. Ang saya natin. Sa 200 na lang tayo. Ang problema, nagsipagtago ang hinahanapan natin ng 200. Ano na nakakalungkot? Pinepresyuhan natin ang kaligayahan natin. Walang presyo yan. Dahil ang batayan ng kaligayahan natin talaga, unang-una, yung pagsilang ni Kristo, higit kailanman ang kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo para makita natin yung joy of salvation. Amen ba? Pinakakawawa ka ng taong nilalang sa mundo kung napakarami mong hinahanap na wala sa'yo at hindi mo makuha sa mundong ito. Ano itsura ng naghahanap? Lalo na kung importante sa kanya. Di ba hindi maistorbo yan? Naranasan nyo bang merong nalaglag ka
kasalukuyang umunguya ka, hindi mo na naramdaman kung nalunok mo ba o hindi. Nakafocus ka sa hinahanap mo eh. Naalala ko po yung illustration ko sa Worldwide. Minsan po napunta ako ng bangko, meron pong isang lalaki nag-aapuhap. Talaga nag-aapuhap. Talagang wala na siya pakalam. Silip sa ilalim ng mga upuan. Eh, tinatanong siya ng gwardya. Tinatapik niya yung gwardya. Talagang hindi mo siya makausap. Tangangatog siya sa paghahanap. Maya-maya, nahinga siya ng malalim. Ito lang pala. Yung pala, cheque. Good as cash. Sa kanya, pero hindi nakapangalan sa kanya. So, pwedeng ipapalit kahit kanino yon. Di ba minsan kapag tayo ay gahol na gahol at naghahanap, marami tayong hindi na napapansin. Magugulat ka lang, nakakahiya pala yung ginawa ko. Pati yung palda nung ari, tinaas ko, baka nandun yung cheque. Di ba? Maraming bagay na hindi natin nakikita, na-enjoy, at minsan nakakasagasa na tayo ng kapwa sa paghabol lamang sa mundo. Pero ang di natin alam, ang mundo'y hawak ni Kristo. The earth is the Lord and the fullness thereof. Pinanganak siyang mahirap, pero hindi ibig sabihin, hindi kanya kayang pagpalain. Namatay siyang maaga, pero hindi ibig sabihin, hindi kanya kayang pagalingin. Pinako siya sa krus na walang kalaban-laban, hindi ibig sabihin, hindi kanya kayang ipagtanggol. Lahat na yon scripted para mapatunayan niya, ako ang hari. Ginawa ko yon para maunawaan ko, maging ang kahinaan at kalakasan nyo. At higit sa lahat, mahalin ko maging sino ka man at ano ka man. Amen! Alam nyo kahapon, testimony ko lang, may great revival ang family ko. Alam na mga leaders, workers yan, ang labanan ko. Nakunood sila tsak ngayon. Kagabi, so games. Saya. Sabi ko, paano kaya ako makakapasok? Puro ate ko to. So nung wala na, laylo na, sabi ko, mapagod na, sabi ko, pwede ba tayo magpa-game spiritually, icebreaker? Ano yung binabaka mo sa sarili mo na pwede mong i-open up na kahinaan mo? Tapos let's pray one another. Baka kasi minsan, ang daming misunderstanding natin, just because of hindi natin alam na yung pala'y kahinaan niya at nakikibaka siya doon. Kaya ang ikli ng pangunawa natin. So, nagsalita isa-isa. Tapos alam nyo, bandang huli, nagkaroon ng healing. Ganun lang kasimple. Sabi nung isang tagal kong dinala to, pero lumaya ako. Yung pala, hindi niya alam na nasaktan niya ako. Grabe yung galaw ng Diyos. Medyo pinagpalit ko kayo kagabi. Bagamat ang anak ko, pumunta ka, mami, dami nag-aanap sa'yo, punong-puno ang church. Last night, ng sambang gabi. Sabi ko, this time, family first. Napakarami kong pinagdamot na oras sa aking pamilya. Dahil sa bandang huli, pagdating ko sa langit, bago kayo hanapin ko, hahanapin ko ang tunay kong mga kapatid, bago kayo. That is the reality of life. Nagkakasakitan pero hindi ibig sabihin maglalayo ng tuluyan. Magkakatampuhan pero hindi ibig sabihin hindi na magkikita. Darating sa panahon na yuyugyugin ang lahat ng ating pinangahawakan at pinagtitiwalaan ng higit sa Diyos para lamang ma-receive mo yung revival of great joy. Kapag nakaangkla ang ating kagalakan sa tao, sa bagay, sa sitwasyon, mahuhungkag ang buhay natin. Our Lord comes in lowliness, in humble obscurity, in a crudely crafted manger, in the tiny town of Bethlehem. He takes on our human flesh to inhabit the very world He Himself designed. He comes to be intertwined with us and with all of creation. Akalain mo talagang nag-ugnay-ugnay ang lahat, ang sitwasyon, ang pangyayari, ang mga taong involved. Grabe si Lord. Mag-orchestrate ng lahat. Akalain mo, kung di pa nawala sa iyo yung taong yan, di ka liligaya sa buhay. Yan pa lang nagiging hadlang para hindi mo matutunan o maranasan ng great joy. Pero hindi ibig sabihin, sumpayang taong yan sa iyo. Nandyan po ba kayo? Akalain mo na iniiyak-iyak mo yung negosyong yan, yung trabahong yan, yung kursong yan, yung pala, nangialam na si Lord dahil mas alam na Lord ang makabubuti at magiging pagpapala sa iyo. Self-pity kami noon. Bakit? Kasi walang SSS, pag-ibig si Pastor dyan, di namin alam paano. Pero minsan, pupunta kami ng Korea, na-decline siya sa visa. Libre yung Korea namin, ha? Tapos sabi niya, ba't na-decline? Yung pala, kulang sa mga documents.
Yung tao, nagtaka, bakit ho kayo kulang sa documents? Kasi wala ho akong ganun. Ganun ho ba? Nagkataon, yung taong yun, may kumpanya, sige, bibigyan ko po kayo. Total kayo naman po, kahit gaano kalayo ito, pinupuntahan nyo. Alam nyo, yung Bible study namin yun, 15 minutes to 20 minutes, nagtuturo kami. Ang biyahe nung araw, wala pang skyway, wala pang yung EasyTech ba yan? Pero mo, 4 hours. 4 hours. 8 hours ang biyahe, 15 minutes ka magtuturo. The Lord, ni-reward kami ng Lord. Tapos yung pala yung magagamit na documents para ma-approve kami sa bangko. Yung self-pity po namin, na ibsan, nagkaroon ng great joy. Kaya kung pinararaan tayo sa mga sitwasyong masakit, nakahihiya, nakakikilabot, nakatatakot, yan ay nagiging instrumento ng Diyos para makita natin at madiskubre natin merong great joy na gustong ibigay ang Diyos sa iyo. The greatest joy that Jesus brought was when He saved people from their sin. Nakakagalak nga yun. Nung isang linggo, nakakuha ako ng isang, kikilabutan ka, panonood ko sana sa inyo para takutin kayo eh. Ako nga eh. Alam ko na may kaligtasan ako, nagkaroon pa ako ng takot para sa iba. Nakapanood po ako ng actual na lethal injection sa ibang bansa. Nakapanginginig, nakakatakot. Habang inihihiga siya, unti-unting ginagapos, inaayos ng dextrose, doon pararaanin yung unti-unti siyang papatayin. Binuksan po yung window, nandoon yung mga kamag-anakan, manunod pa pala sa tapos itinaas yung kanyang higaan, kumaway muna siya, mata sa mata lang nag-uusap. Biro mo, isang saglit lang, mamamatay ka, di mo alam kung saan ang punta mo, kung wala kang Kristo sa buhay mo. Sa dami pa natin pinaglalaban sa buhay. Wala namang kwenta yung pinaglalaban natin. Sana kung si Manny Pacquiao ka, isang laban lang, isang mansyon na. Hindi eh. Isang laban mo, stress ka, depress ka. Bagsak ka, sira pa buhay mo. Di ba pwedeng bumitaw tayo sa mga laban na walang kakwenta-kwenta at yung mabibigat na laban, ibigay natin sa Diyos at magpatuloy na merong kagalakan na hindi mo pananakaw kanino man. Amen? The greatest joy that Jesus brought was when He saved people from their sin. Kaya merong sinasabing joy to the world. Everybody say joy to the world. May kanta niyan, di ba? Ano yung kanta niyan? Get ko ang microphone. Joy to the world, the Lord is... Ay, nanay, alam mo yan? Tayo ka nga. Sino lahat ng senior dito? Diga, mag-choir tayo. Tapos tayo nga mga senior. Senior, ang ibig sabihin po nito, 60 years old. Senior na po kayo. Wala sa itsura. Si Nanay Tessie, tayo ka. Sige na, I will pray for you. Punta po dito sa gitna lahat ng senior. Please. I will pray for you. Senior. Nako, praise God, may mga nanay-nanay ako. Ate Perla, senior ka, di ba? Huwag kang magmaang-maanga, senior ka. Di ba? Alam nyo, ito mga senior na ito madalas minsan palungkutin ng kaaway. Titig po kayo sa akin. Ayan. Di ba? Minsan madalas kayong palungkutin ng kaaway. Dito po. Yan, dito. Dito po tayo. Ate Dali, kala ko 48 ka lang. Ha? Oy, 66, oh. Diba, ang isang mga gawa ng kadiliman, palungkutin po kayo. No? Minsan, nadidinig ko kay Ate Dali yan eh. Sabi niya, nilalabanan ko lang, buti babad sa prayer. Mga self-pity, nai-insecure tayo. Nanay, makinig ka sa akin. May exam. Di ba? Natatakot tayo minsan, baka yung mga apo natin, mga anak natin. So, kailangan magkaroon ng revival yung heart natin. Alam niyo po ba, na pwede kayong bukod kay Lord, kayo maging source of joy ng inyong pamilya. You have the ability and capacity to create the spirit of joy. May gagawin tayo ngayon. Ginawa ko to kahapon. Wala nang senior, di ba? Sige, bago ko kayo pag-pray, samahan niyo ako dito. Magkukway tayo. Tara, Ate Dali. Dito tayo. Dali. Kakanta tayo. Eh. Bigyan niyo ng microphone si Ate Dali. Teka muna, ha? Teka muna. Hindi pa ako maano. Alam niyo, kakantayin niyo. Ang kakantayin niyo, dahil sa'yo.
Excited kayo masyado. Hindi ko kayang tanggapin si Ate Dali, si Ate Perla, senior eh. Pero may benefits ang senior, ano? 20%? Tapos, libre sine? Oo, di ba? So ngayon, ho, FB Live, narito ang pinakamaliligayang tao sa balat ng lupa, ang ating mga senior citizen. Joy to the world! Joy to the world, the Lord is come. Hallelujah! Ngiti naman po kayo. Let every heart prepare in room, and heaven Hallelujah! and heaven nature sing, and heaven Sing it again! O di ba saya? to the world, the Lord is come. Let earth see my King. Praise God! Let every Hallelujah! heart prepare in room, and heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven nature sing. O di ba? Praise God! Praise God! O hindi nyo katatakutang mag-senior kung ganito kaliligaya ang mga tumatanda. Dahil ang putong ng corona ay ang ating mga puti sa buhok. Amen! Dahil dyan, i-bless natin ang mga senior. Amen! O, di ba? Okay. O, televise tayo. Bakit ba? I-bless natin ang Dakel bendición. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a King. Let every heart prepare him room, and heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Let's pray for all the senior. Lay your hands toward them. Rabakaya sikiriamboro sandara sikarababahande. Panginoon, sa ngalan ni Hesukristo, hindi hadlangan na dadagdagan ang aming edad. Rumurupok man ang aming buto. Naiiba man ang kulay ng aming mga buhok. Lumalabo man ang aming mga mata. May mga sakit na minsan hindi na namin maiwasan. Subalit hindi hadlang upang ang kagalakan ay dumaloy sa puso, isip ng buhay ng bawat isa. Lord, I declare the great revival of joy sa buhay ng aming mga senior at dadalhin nila to sa kanilang mga anak, sa kanilang mga manugang, sa kanilang mga apo at kaapu-apuhan. We thank you and cover them tightly with the most precious blood. Dagdagan mo pa po ang buhay nila ng buhay na masaya, mapayapa, mabunga, at matagumpay na buhay na magiging kagamit-gamit sa iyong kalwalatian. We thank you. We bless you. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen. Picture, picture. Praise God. Okay, moving on. God bless po, God bless, God bless. Okay, okay po ba? Magtuturo pa ako? Bigyan niyo pa po ako ng 10 to 15 minutes. May surprise po si Lord sa inyo, mamaya. Ayan. Okay, o di ba? Iba yung atmosphere. Oh, di ba? Iba magpasaya ng mga pinalulungkot ng kaaway. O dahil wala naman silang problema sa buhay. Pinalulungkot lang kasi masakit na yung ganito, di ba? Talaga naman. O, palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. God has been faithful to His chosen people, and through them, for indeed Jesus was a Jew, God has been gracious to all humanity. And each Christmas reminds us of God's grace shown to us in the gift of Jesus Christ, His Son. Binigyan tayo ng regalo ng Diyos. Ang Ama sa Langit ang unang nagbigay ng regalo. At ang regalong ito ay hindi masisira, hindi mawawasak, hindi kukupas, sapagkat ito ang buhay ni Hesukristo. And joy is rooted in who God is. Para di tayo maligaw, kung tayo man ay nasa kalagayang ikaw ay uhaw na hindi mo alam saan ka nauuhaw. Gutom pero hindi mo alam kung anong makakaibsan sa'yo. Kailangan mo talaga ng kagalakan. At ito'y nag-uugat kung kilala mo si Hesukristo. Kung paano mo siya kinikilala.
Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi talagang every time na may mga hamon ng buhay, bumabalik kami sa krus. Pagbalik namin sa krus, tatanawin namin ang sabsaban. Spiritually, imagination. Salamat sapagkat, Panginoon, mula dito sa krus, kalunos-lunos ang iyong kamatayan, na di dapat naman ganon. At binalikan po namin ang sabsaban, nilingon namin mula sa krus, nakita namin pati ang pagsilang mo'y naging abaka para tayong lahat ay yumaman sa mga bagay na wala sa daigdig na ito, na tanging ang kagalakan lamang ay magmumula kay Kristo. It is a gift from God, and that is something to be celebrated and shared with others. God's missionary heart inspires joy and gladness that overtakes sorrow. Panahon ng pagpapatawad, panahon ng pagbibigay ng anumang mga bagay na dapat natin o kailangan o pwedeng ibigay. Hindi man ang lakas, o hindi man ang salapi o material na bagay, pagpapatawad, pananalangin ay pwedeng-pwede na. The source of true joy is Jesus. Philippians chapter 4 says, always be full of joy in the Lord. I say it again, rejoice. Pagka ito sa ibang version, rejoice to the Lord always. And again, I said, rejoice. Utos, hindi request. Inuutos ko, magalak kang lagi, magalak kayo. Bakit po? Sapagkat ang taong malungkutin, napakaraming mga bagay na hindi niya nakikita sa daigdig na ito. Naalala nyo nung si Cleopas ba yun? Nung mabuhay na ang Panginoong Jesus, naglalakad sila sa papuntang Damascus ba yun? O nung naglalakad silang ganyan, malungkot na malungkot sila, pinag-uusapan nila ang kamatay ni Jesus, biglang sumabay sa kanila si Jesus. Sabi niya, ano ba pinag-uusapan niyo? Sabi niya, kayo lang yata hindi nakakaalam, namatay ang guro, namatay ang tagapagligtas, namatay ang Panginoon. Nakikipag-usap sila, ang dami na nilang palitan, hindi nila namalayan, si Jesus yung kausap nila. Posible pala na nananalangin tayo, pero tayo mismo, walang panampalataya sa panalangin natin. Napakabuti po ng Diyos sapagkat siya ang nagpapakilala ng mga bagay na dapat nating malaman at makilala. Joy is necessary in the life of Christian as it is a sign of our salvation and our fruit. Malalaman mong Kristiyano ka, pasensya na po sa lahat, pero ito po talagang katibayan. Malalaman mong Kristiyano ka kung kaya mong i-identify ang joy at happiness. Yung joy at happiness, bigay naman ng Lord yan, pero mas maralim yung joy. Parang praise and worship lang yan eh. Ang praise, pinupuri mo si Lord sa dami ng pagpapala mo. Kaya nga praise eh. Pero yung worship, sinasabi mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. Praise. Panginoon, marami pong salamat. Napakabuti mo, napakayaman mo sa pagmamahal. That is praise. Pag sinabing worship, you are the lover of my soul, Lord. Hindi ko kaya na mabuhay nang wala ka. Ikaw ang mundo ko, ikaw ang buhay ko. Ikaw ang simula, gitna at lakas. Awit yun ah. Ikaw ang pinakamahal ko sa buhay ko, Panginoon. Salamat na lang nandiyan ka. That is worship. Ang happiness ganito. Naka-happy yun, di ba? Sabi pa ng isip mo, mamaya kaya magbibigay uli. O, di ba? May ganun eh. Baka mamaya tawagin ng mga ganitong edad. Tapos kanina, mamaya, alimbawa lang ha, magparapol. Masaya ka. O kaya, may magbigay ng gift sa'yo. Pero saya lang yun. Kasi yung parapol, yung saya, pag naubos, pag pagkain, wala na yun. Sabi nga nung isang Chinese, kung gusto mong sumaya ng isang araw, kainin mo lahat ng gusto mong kainin. Nakakasaya yun. Kung gusto mong sumaya ng isang linggo, bukod sa kumakain ka ng gusto mong kainin, mag-shopping ka. Kung gusto mong sumaya ng isang buwan, hindi lamang mag-shopping ka, kumain ka, mag-around the world ka. Pero sabi niya, pero iyon, may expiration. Hanggat may pera ka lang, masaya ka. Hanggat may pagkain at hindi ka hina-high blood, masaya ka. Yan tayo eh. Natala, ang pinakamaraming namamatay buwan ng Disyembre, lalo na pag magja-January. Sinasabing, minsan lang to, kahit may gamot. O, di ba? Sige, nagmamantika pa rito talaga, tumutulo pati pag nasab mo ganyan eh. Di ba? Sandaling saya. Saya yun eh. Pero yung joy, kahit na sila'y nagkakainan ng masasarap, ikaw, nagagala ka. Walang batayan ang joy ng mga bagay sa daigdig na ito. Ang happiness, may batayan. Pero yung joy and happiness, nandito sa mundo, na gusto ni Lord na maranasan natin. Yung happiness, bunga ng na-promote ka,
may 13-month pay ka, may regalo ka, may napangasawa kang maganda, sinagot ka ng nililigawan mo, may bago kang cellphone. Blessing ng Lord yun. Gusto ng Lord yun. Pero gusto ng Lord, kahit wala ng lahat ng yon, nakatuon ka kay Jesus na pinagmumulan ng lahat, maligaya ka. Amen? O kagaya ng sinabi ko, pwede pala na nagsasama kayo, hindi ka na masaya. Kaya yung iba nakikipaghiwalay na. Kasi saya lang ang binatayan ng pagsasama nyo. Dapat ligaya. Pag ligaya ang binatayan ng pagsasama, kahit na yung pinakasalan mo'y 36, 24, 36, nagkanak ng isa, medyo lumaki, 40, 30, 40, mahal mo pa rin. Nagkaanak uli. Kung bakit tayo mga babae, kada anak no? Hindi na mabawi. Thankful sa mga hindi lumalaki. Diba? Yun pa rin. Kahit ano itsura mo, kahit ano amoy mo, kahit hindi ka marunong maglaba, hindi lang ako masaya sa'yo, kundi maligaya ako sa'yo. Diba? Ganon sa relasyon natin kay Lord. Kaya nang si Job, nahubaran ng pagpapala. Nakita natin dito yung asawa niya, happiness lang. Si Job, happiness and joy. Na-enjoy niya lahat ng blessing. Nagpapamigay nga siya kahit hindi Pasko, nagbobonus siya. Wala siyang mga tauhan na hindi niya nakita, na hindi niya tinulungan kapag nangangailangan. Lahat tinutulungan niya. Sinabi niya, pag binasa niyo yung Book of Job, hanggang sa huling chapter, sinabi niya sa Lord ang mga dahilan para iapila niya ang buhay niya at pagalingin siya at ibalik siya ng higit pa kailanman. Ngayon, nung naubos na yung mga pagpapala, sabi nung asawa, sumpain mo na kasi ang Diyos mo! Praise the Lord ka pa ng praise the Lord! Pero tingnan niyo po si Job. Nalanos lahat, patay lahat ng anak, ubos ang kabuhayan, ang mula ulong hanggang paa may ketong. Pero alam niyo si Job, nagpuri pa rin sumamba sa Diyos na buhay. Kasi ang meron siya, na wala man ang happiness, meron akong joy. And that is the joy of salvation. Kaya yung iba, nung nagkatrabaho, malaki kita. Nagpandemya, bumagsak, na-depress, nagpakamatay. Bakit? Happiness lang meron yung mga taong may happiness na, may joy, kahit na masalanta ang ekonomiya ng buong daigdig, maligaya pa rin yan. Dahil ang ating source of joy and source of blessing, si Lord. For the glory of God. Amen. Yung pandemya, pagpapala sa amin yan. Pero ayoko na siyempre magkaroon ng pandemya. Pinatunayan ng Diyos, lahat ay kaya niyang gawin sa panahong bagsak ang ekonomiya. For the glory of God, bagsak ang ekonomiya, takot lumabas ang tao. Ang tao hindi prioridad magpatayo ng bahay, hindi prioridad magpagawa ng bahay, pero kasagsagan ng pandemya, naka-face mask ang mga trabahador namin, tinatayo ang glorious dream house namin. For the glory of God. Kaya yung ibang hindi malaman kung paano pababagsakin ang kagalakan namin, gumawa pa ng page para kami tirahin. Magnanakaw daw ako ng tithes and offering. Nang uuto lang daw ako, humihingi ako ng solicitation. Nagpaparinig. Sabi ko, bilangin mo nga ako tithes and offering natin. Yung tithes and offering natin for the glory of God. Pag pinagsama-sama mo, hindi yun ang halaga ng bahay ko. For the glory of God po, sa Diyos ang kapurihan. Natutunan ko po, sabi ko sa mga kapatid ko, natutunan ko na ang serbisyo ko sa Lord ay sa Diyos ko ginagawa, hindi sa tao. At ang Diyos ang magre-reward dahil siya ang aking source of joy. Palakpakan natin ang Panginoon. Kapag kasi ikaw, maligaya ka sa ginagawa mo, hindi ka pa iistorbo, hindi ka titigil, hindi ka aayaw, maligaya ka Voluntaryo po lahat yan, yung mga leaders, workers. Voluntaryo lahat. Minsan po ay naglilibyan, yung absent nila sa trabaho, may bayad yun, sige, go. Binibigyan ng panahon. Joy is part of God's kingdom. Matatapos na po ako. The secret of Jesus was and is His inner joy. His good nature response to life was rooted in a great inner joy. Everybody say, inner joy. Ang inner joy, tapos na po ako. Yun yung hindi man nakikita ng sino man, pero nararamdaman mo. Kaya do not judge the book by its cover. Hindi ko mo tahimik, hindi maligaya yan. Hindi ko mo siya ay hindi palangiti sa'yo, hindi maligaya yan. Sabi nga ng psychiatrist, psychologist, yung daw pong napakalakas humalakhak. Sabi lang nila,
Yun daw pong napakababaw ng kaligayahan, mahipan lang ng hangin eh, tumatawa ng kalakas-lakas. Malalim po lungkot nun. Sabi nila. Kasi ako talagang tinotodo ko tawa eh. Gusto ko kasing gumanda lalo. Alam niyo ba nakakaganda tawa? Oo, Diyos ko. Kaya nga ako, favorite ko si Mr. Bean. Nabisto nyo na. Tsaka si yung cartoon na naghahabulang daga. Si Tom and Jerry. Gustong-gusto ko yun. Kasi naman tong si Tom eh. Di ako nanonood ng yung mga sa huli, magpapatayan. Sa huli, aapihin. Kakatakot, manonood, tapos tatakpan ng mata. Pinipili ko, pinanonood ko. Kahit di ko maintindihan kung matalino ba to si Mr. Bean o hindi. Basta, sige, naaalim ako sa kanya. Yung iba, babayad, tapos ano daw nangyari? Ano na nangyari? Tayo nag-iimbita ng lungkot. Let us rejoice. Amen. Ngayon po, ang apila ng Panginoon, huwag niyong hayaang palungkutin tayo ng sitwasyon, ng pangyayari, ng mga bagay-bagay. Tuloy ang buhay sapagkat si Kristo ang buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Shall we all rise? Tumayo po tayong lahat. Pupurihin at sasambahin natin ang Diyos na kapayapaan. Lagay po natin ang ating kamay sa bahagi ng ating puso at sabihin natin na maikling panalangin ito, Panginoong binibigay ko sa iyo ang aking buhay. Sinusuko ko sa iyong lahat. Ikaw ang maging Panginoon ko at tagapagligtas sa ngalan ni Jesus. Let us worship the Lord. Nais kong mamasdan ang iyong kagandahan. Nais kong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin kang siyang nais ko. Thank you, Jesus. Ang sambahin ka, ang siyang mithi ko. Hindi nalalayo, hindi nalalayo ang pangako ko. Thank you, Jesus. We give you praise. Sa piling mo, Salamat po, Panginoon. napapawi ang pangamba. Sa piling mo, lubos ang pag-asa. Sa piling mo, Give you praise. ganap ngayong We honor your holy name, Jesus. sa piling mo, oh Diyos. Sa piling Let us mo, worship the King. napapawi ang pangamba. Sa piling mo, lubos ang pag-asa. Sa piling mo, ganap ngayong mapang. Sa piling mo, oh Diyos. Sa piling mo, Lift your sa hands. piling mo, napapawi ang pangamba. Sa piling mo, lubos ang pag-asa. Sa piling mo, ganap ngayong mapang. Sa piling mo, oh Diyos. Sa piling Manalangin po tayo, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito ang iyong mga anak. Sa iba't ibang lugar kami nanggaling, iba-iba ang aming mga lahi, iba-iba ang aming mga lipiman. Sa oras pong ito, dalangin po namin idantay mo ang iyong mapagpalang kamay sa aming buhay. Ang iyong kapangyarihan ay dumalo, ay papunta sa aming mga pamilya. Lord, we declare
Lord, na magaganap ang revival sa aming pamilya. Katagpuin mo ang pangangailangan ng iyong mga anak. Ang kalakasan, katagumpayan, kapayapaan, at higit sa lahat, kagalakan. Na magdudulot ito, Panginoon, ng isang buhay na ganap at kaaya-aya. Salamat po, Panginoon. Inangkin po namin sino man na may sakit karamdaman ay pinagagaling mo na. Sino man na nasa kagulumihanan ay pinapayapa mo na. Sino man na nasa kalituhan, Panginoon, ay binibigyan mo na ng direksyon ng buhay. Salamat po, pinupuri ka namin, niluluwalhati. Maingat ko pong ibinabalik ang pinakamataas sa papuri, pasalamat kalawalatian. Sa tanging ngalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen!